Nagsisimula ang pelikula sa isang apokaliptik na mundo kung saan laganap ang mga zombie. Dahil napakabilis ng pagkalat ng virus, nanganganib na ang kaligtasan ng tao. Sinusubukan ng militar na ilikas ang mga nakaligtas na tao sa ligtas na lugar, ngunit may isang aksidente sa daan. Ang boss sa harap ay biglang huminto sa paggalaw sa hindi malamang dahilan, at ang mga sundalo ay gumagamit ng walkie-talkie para halos tumawag ng walang anumang tugon. Agad na binalot ng takot ang buong karwahe, at sa harap ng mga natakot na nakaligtas, sinabi ng sundalo na normal ang lahat ngunit hinayaan din silang manahimik. Pagkatapos ay lumabas pa siya ng sasakyan mag-isa para tingnan ang sitwasyon. Hindi nakakagulat na hindi na siya bumalik, lalong nagpanik ang mga taong nagpapanik. Ang isa pang sundalo ay tumawag sa walkie-talkie at wala pa ring tugon, kaya muli siyang lumabas sa kabila ng pagtutol ng mga tao. Saktong paglingon niya para hilingin sa driver na isara ang pinto, biglang may zombie na tumalon sa kanya at inatake siya. Nakagat ang sundalo at hindi sinasadyang binaril din ang driver. Nagkagulo ang karwahe, natigilan ang lahat nang pumasok ang zombie sa sasakyan. Si Patrick lang ang humakbang para pigilan ito, buong lakas niyang itinulak palabas ang zombie at isinara ang pinto. Hindi matagumpay na sinubukan ng zombie na buksan ang pinto at agad na nawala sa paningin. Nahulog ang boss sa harap, alam ni Patrick na hindi ito ang paraan, at kailangan niyang kunin ang baril sa katawan ng sundalo para iligtas ang sarili. Kaya't hiniling niya sa kanyang kaibigang si Jack na tulungan siyang magbantay at nagpasyang buksan ang pinto at bumaba. Ngunit nang kukunin na sana niya ang baril, biglang nag-mutate ang nakagat na sundalo. Sa sandali ng krisis, nakuha ni Patrick ang pistola ng sundalo at nagpaputok ng ilang putok upang tapusin siya, ngunit ang tunog ng putok ng baril ay hindi inaasahang nakagambala sa mga zombie sa boss sa unahan. Sinubukan ni Patrick na sumakay sa kotse, ngunit isang walker ang tumalon sa kanya sa lupa. Mababaril lang niya ang zombie at magtago sa ilalim ng boss. Ngunit ang mga nakaligtas sa boss ay nagkaproblema. Nabasag ng mga zombie ang bintana, at ang maliit na compartment ay agad na naging inferno, at ang mga nakagat ay na-mutate sa loob ng ilang segundo. Ang ilang mga tao ay nakipaglaban upang makalabas, nalaman lamang na ito ay mas mapanganib sa labas. Sa kaguluhan, natagpuan ni Patrick si Jack ngunit hindi nakita ang kanyang asawa at mga anak. Lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang asawa ay nasa ilalim ng pagkubkob ng mga zombie. Bagamat dumating si Patrick sa oras upang iligtas ang mag-ina, ang kanyang asawa ay nakagat ng mga zombie. Sa kabutihang palad, pinutol ng dalawa ang kanyang braso sa oras upang pigilan ang pagkalat ng virus. Maswerte silang nakaligtas sa sakuna at nakahanap ng ligtas na tirahan. Ngunit ang natitirang bahagi ng kanilang buhay ay hindi ganoon kadali. Hindi na-appreciate ni Patrick ang mga taong nasa harapan niya nang makaligtas siya. Nagalit ang kanyang asawa sa kanyang pagiging irresponsible at unti-unting nagkakagusto kay Jack. Napansin ni Patrick at nagkaroon ng matinding away sa kanyang asawa. Naghahanap sila ng mga gamit nang maghiwalay sila. Ngunit ang kanyang asawa ay inatake ng isang zombie sa daan pabalik at namatay. Sinisi ni Jack si Patrick sa pagkamatay ng babae at inakusahan siya na hindi siya karapat-dapat na maging asawa ng babae, hindi banggitin ang isang ama. Kaya kinuha niya ang anak ni Patrick sa kapitbahay. Sinisi ni Patrick ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanyang asawa kaya hindi niya ito pinigilan. Lumipas ang 9 na taon sa ganitong paraan, habang bumaba ang temperatura ng mundo, pumasok din ang lungsod sa panahon ng yelo. Halos lahat ng mga zombie ay namatay dahil hindi sila maka-adapt sa sobrang lamig ng panahon. Lumaki na ang maliit na batang babae na minsan ay nakalamuti ng damit. Kahit na magkapitbahay silang tatlo, hindi pa sila nagkikita sa loob ng 9 na taon. Inakala ng dalaga na si Jack ang kanyang kapanganakang ama. Hindi sinabi ni Jack sa babae ang totoo, at hindi kayang harapin ni Patrick ang kanyang anak dahil sa guilt. Ginugugol niya ang kanyang mga araw sa pangangaso at ang kanyang mga gabi sa pakikipag-usap sa kanyang sarili sa radyo, umaasa na makahanap ng higit pang mga nakaligtas. Ngunit walang sagot sa radyo, sa kabutihang palad, mayroon siyang aso na makakasama niya. Bagamat malapit ang dalawang pamilya, ibang-iba ang kanilang pamumuhay. Karaniwang palpak si Patrick, ngunit isinasabuhay niya ito ng lubusan.
Sa kabilang kamay, sinusubukan ni Jack ang kanyang makakaya upang mapanatili ang buhay bago ang katapusan ng mundo. Karaniwang tinuturuan ang batang babae upang matuto ng kaalaman. Gayunpaman, kumakain sila ng marami bilang karagdagan sa delatang soybeans at bigas o delatang kamatis. At bigas, at maliit din ang dami, kulang lang kumain. Sa tuwing nakikita niyang puno ng pagkain ang tiyuhin, naiinggit ang dalaga. Ngunit pinipigilan ni Jack ang anumang pakikipag-ugnayan sa pagitan nila. Kahit nakikipaglaro sa aso sa tabi ng bahay, palihim lang nagagawa ng dalaga. At lahat ng ito ay nakita ni Patrick sa kanyang mga mata. Bagamat hindi niya kayang harapin ang kanyang anak, palagi niya itong iniisip. Tuwing may kaarawan ang kanyang anak na babae, pinapatugtog niya sa radyo ang birthday song at tahimik na naghahanda ng cake para sa kanyang ipagdiwang sa katabi. Ngunit ang buhay na ito ay hindi nagtagal. Isang gabi, nagising ang dalaga sa isang ingay. Tumingin siya sa bintana at nakita niya ang isang humanoid monster. Ang eksenang ito ay labis na natakot sa dalaga, buong gabi siyang puyat. Kinaumagahan, nagising si Jack at buong gabi siyang natagpuan sa ilalim ng kama. Sinabi ng batang babae kay Jack ang tungkol sa zombie na nakita niya sa gabi, ngunit naisip niya na binabangungot lamang ito. Dahil ang mga zombie ay matagal nang nawala sa lamig, imposibleng lumitaw muli. Hindi nagkataon na si Patrick, gaya ng nakagawian, ay nagpunta sa mall para kumuha ng mga gamit at nakakita ng halimaw na ngumunguya ng mga bangkay ng hayop. Sumama ang pakiramdam niya at tumakbo palabas kasama ang kanyang aso. At natagpuan din sila ng halimaw, buti na lang at nasara niya ang pintong bakal sa oras sa huling minuto. Pero parang hindi ito pinipigilan ng bakal na gate. Nagmamadaling tumakas ang aso at ang lalaki sakay ng car 8. Sa daan upang makatakas, lumingon paminsan-minsan si Patrick, natatakot na baka sundan siya ng halimaw. Dahil dito, hindi niya pinansin ang mga sagabal sa kanyang harapan at agad na tumalikod. Pagmulat niya ay naabutan na siya ng halimaw, ngunit hindi ito agad umatake bagkus ay sumubsob sa car 8 ng tumunog. Parang may naintindihan si Patrick, biglang may putok ng baril, at agad na naakit ang halimaw dito. Ang mga nakaligtas ay naging bagong species, habang nawalan sila ng paningin, ang kanilang pakiramdam ng pandinig ay lubos na pinahusay. Ang tunog ng mga putok ng baril ay si Jack na nagtuturo sa mga batang babae na magsanay ng pagbaril. Hindi nila alam na ang tunog ng putok ng baril ay nakaakit ng isang kakilakilabot na bagay. Sa pagkabalisa, nagpaputok si Patrick ng babala at sumigaw na bumalik sila sa loob. Agad na naalerto si Jack, ngunit sinugod ng zombie si Patrick. Halos matamaan sila ng hindi makontrol na car 8. Tumayo si Jack at sinubukang barilin para iligtas siya ngunit masyadong mabagal para hilahin ang gatilyo. Nakita niyang nakagat si Patrick, sa kritikal na sandali, iniligtas ng aso si Patrick sa pamamagitan ng pagtalon sa zombie, ngunit sa parehong oras, ang aso ay nakagat din ng buhay ng zombie. Sinamantala ni Patrick ang pagkakataon na kunin ang baril para itaboy ang mga zombie. Pagtingin sa aso sa lupa, agad siyang nalungkot. Matapos mailibing ang aso, bumalik si Patrick sa bahay, tiningnan ang sugat sa kanyang leeg, at nais na wakasan ang kanyang buhay, ngunit sa wakas ay hindi siya nang ahas na gawin ito. Gayunpaman, sa pagtatapos ng gabi, hindi nag-mutate si Patrick. Hindi na ikinakalat ng mga evolved zombie ang virus sa pamamagitan ng pagkagat ng mga tao. Kinaumagahan, nagulat sila na hindi nag-mutate si Patrick. Pero higit pa riyan, nadismaya ang dalaga sa hindi pagtulong ni Jack sa kanila. Hindi lang niya pinatay ang aso, kundi muntik na niyang patayin si Patrick. Natahimik si Jack at nakahanap lang ng paraan para makabawi sa kanyang pagkakamali. Dahil ang mga bulaklak sa alaala ng kanyang ina ay matagal nang nolelanta, ang dalaga ay matagal nang nagnanais na makahanap ng mga bagong bulaklak na kapalit nito. Kaya naman si Jack, na bihirang lumabas, ay lumabas upang maghanap ng mga bulaklak bilang regalo para humingi ng tawad. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang cottage na natatakpan ng niebe at yelo. Ang may-ari ng bahay ay nasa parehong posisyon tulad ng noong siya ay nagpakamatay. Ngunit ang kanyang katawan ay na-freeze sa isang ice sculpture sa sobrang lamig. Mayroong isang bungkus ng mga peking bulaklak na hindi kailanman kumukupas, sa tamang panahon para sa pagpupugay ng dalaga.
Tuwang-tuwa ang dalaga nang makita ang mga bulaklak kaya ang kalahati nito ay ginamit niya para magbigay pugay sa kanyang ina at ang kalahati naman ay ipinaubaya sa aso. Pero tutok na tutok siya sa paghagis ng mga bulaklak kaya hindi niya napansin ang zombie sa likod niya. Sa oras na nakita niya ito, huli na ang lahat sa kabutihang palad, natagpuan ito ni Jack sa oras, at mabilis siyang lumabas ng bahay habang sumisigaw upang akitin ang mga zombie. Panay ang pag-indayog ni Jack sa kanyang kamao, ngunit hindi ito nakagawa ng anumang pinsala sa zombie ngunit nasaktan ang kanyang kamay. Sa huli, itinaas ni Patrick ang kanyang shotgun at pinabagsak ang zombie. Nang magising si Jack, nalaman niyang nalagyan na ng benda ang kanyang sugat. Hindi seryosong nasaktan ang dalaga, itinali ni Patrick ang mga zombie para ilabas ang kanyang galit. Nagulat siya na nag-evolve na rin ang self-healing ability ng mga zombie. Ilang oras lang ay maghihilom na ang mga sugat nito. Ang matigas na balat nito ay nakayanan ang lamig, at ang mga zombie ay umangkop sa matinding kapaligiran. Hindi nila akalain na ang ganitong ebolusyon ay tatagal lamang ng 9 na taon. Pero pagkatapos ng pangyayaring ito, tila gumaan ang relasyon nina Patrick at Jack. Nagkusa rin ang dalaga na anyayahan si Patrick na maghapunan sa bahay. Dahil dito, medyo nag-ayos din si Patrick. Nagulat ang dalaga nang makitang walang balbas si Patrick sa unang pagkakataon, ngunit hindi niya alam na siya ang kanyang kapanganakan na ama. Sa hapunan, tuwang-tuwa ang tatlo na tila bumalik ang lahat sa dati bago ang sakuna. Kinabukasan, sabay silang lumabas para maghanap ng mga gamit. Pero paglabas pa lang nila ng mall ay may nakita silang babaeng nakaligtas. Matagal na siyang namuhay na mag-isa sa ganoong kapaligiran, kaya napakalaban ng babae sa mga estranghero. Kinailangan nilang bawiin siya sa pamamagitan ng puwersa. Pagkatapos ng ilang maingat na pangangalaga, unti-unting niluwagan ng babae ang kanyang bantay. Lumalabas na hindi siya nag-iisa ngunit nakatira kasama ang maraming nakaligtas. Ngunit hindi nagtagal, inatake ng mga evolved na zombie ang kanilang kanlungan, at siya lang ang nakatakas. Hindi pa nalalayo sa bibig niya ang mga salita ay narinig na ng babae ang pagsirit ng mga zombie. Mukha siyang sobrang kinakabahan, hindi niya alam na ang zombie na ito ang nahuli ni Patrick. Ang babae ay natutong higit na hindi makapaniwala, kinuha ang pistol at nagmamadaling lumabas ng silid, nang walang sabi-sabing pinatay ang zombie. Dahil siya ay inatake ng isang zombie noon, alam niya na ang gayong sumisitsit na tunog ay isang tawag para sa isang kasama. Hindi nagtagal ay umalingaw-ngaw sa di kalayuan ang tunog ng pagsirit. Nagmamadali silang bumalik sa bahay, nilock ng mahigpit ang mga pinto, pinalakas ang lahat ng bintana at pinto, at naghanda upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa pag-atake ng zombie. Hindi nagtagal, dumating ang mga zombie sa labas ng bahay, sila ay agad na tensed up, at maging ang paghinga ay naging lubhang maingat. Kinailangan siyang ilagay ni Jack sa basement para sa kaligtasan ng dalaga. Ngunit hindi ko inaasahan na pagkapasok sa basement ay nakarinig ng kakaibang ingay ang dalaga. Lumingon siya, at dumating sa likod niya ang zombie. Ngunit sa sandaling ito, ang batang babae ay mukhang kalmado. Alam niya na hindi nakikita ng mga zombie, tanging sa tunog ng lokasyon. Kaya nagkaroon siya ng ideya at inihagis ang lampara sa metal na kahon sa tabi niya. Narinig ng mga zombie ang tunog at agad na tumalon. Sinamantala ng dalaga ang pagkakataong isara ang pinto ng kahon at ikinulong ang zombie sa loob. Kasabay nito, isang malaking bilang ng mga zombie ang naglunsad ng pangkalahatang pag-atake sa kanila. Bagamat maaga nilang pinalakas ang mga pinto at bintana, hindi nila napigilan ang pag-atake ng mga zombie. Ang mga zombie ay patuloy na sumisira sa pintuan at pumasok. Sa kritikal na sandali, natagpuan ng babae ang projector sa gilid. Dahil ang mga zombie ay sensitibo sa tunog, ang musikang rock na may mas mataas na volume ay magiging kapaki-pakinabang sa kanila. Tulad ng inaasahan ng babae, narinig ito ng mga zombie at agad na nagsisigawan ang kanilang mga ulo. Sinamantala nila ang pagkakataon, pagkatapos ay inilagay ang kanilang mga armas at nagsimulang lumaban sa kanila sa labas. Hindi nila akalain na hihina ang ito ay dahil ubos na sa gasolina ang generator. Sa susunod na segundo, huminto ang kanta, at ang bahay ay agad na bumagsak sa kadiliman. Dahil nasa labas ang generator, imposibleng ma-refuel ito. Kinailangan nilang hawakan ang lugar para sa mahal na buhay.
Alam ni Patrick na kung magpapatuloy ito, lahat ay mamamatay. Sa pagtingin sa kanyang anak na babae, nagpasya siyang lumabas at akitin ang mga zombie upang mabigyan sila ng pagkakataong makatakas. Hanggang sa huling sandali ng kanyang pag-alis, hindi niya sinabi sa kanyang anak na siya ang kanyang tunay na ama, ngunit hinimok niya itong sundan si Jack para mamuhay ng maayos. Pagkasabi niyon ay mabilis na lumabas si Patrick dala ang signal stick. Sigaw niya habang ginagamit ang baril niya para patayin ang mga zombie. At ang mga zombie ay napaka-cooperative din at nagsimulang magtipon patungo kay Patrick, sinamantala ng iba ang pagkakataon na sumakay sa sasakyan habang nilalamon ng mga naglalakad si Patrick. Pagkaraang panuurin silang ligtas na umalis, ibinato niya ang signal stick sa tumaob na oil drum. Pagkatapos ng isang pagsabog, ang mga naglalakad ay nawasak lahat, ang tatlo ay nagmaneho palayo sa bayan at nagsimula ng isang bagong daan patungo sa kaligtasan.